influencers, content creator na nagpapakita ng maraming pera para maingganyo ang kanilang mga followers at sumali po sa kanilang pinopromote. Nagreklamo po sila. Ano pong reaksyon nyo? Ayun nga po Sir Rafi, na-explain ko naman po sa kanila na ako rin po talaga, tayo po investor din po kami talaga. Eto na mga lodi yung sinasabi ko sa inyo. Yung mga palusot ng mga influencers, content creator kapag maiipit ni sila dito sa kanilang pinopromote. Mga influencers na nagpo-promote na kung ano-ano dyan. Ilatisin nyo po yan mga lodi. Oh, ito, pakinggan nyo mabuti ha. Yo, what's up mga lods? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Pag-usapan po natin itong issue po ni Excel at Mikey. Niloko nga po ba nila ang kanilang mga followers about po dun sa investment mga lodi? Yan po ang ating tatalakayin ngayong araw na to. Pero bago po tayo magsimula, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click your notification bell and follow nyo po sa Facebook page, Peps TV 2.0. Bago po tayo magsimula, naalala ko po itong video na to. Yung mga nakaraang buwan, nagbigay pa po ito ng motivational speech si Mr. Yexel sa kanyang Facebook page, kung hindi ako nagkakamali, about po sa pera. Sabi niya po mga lodi, kung ano man po natatanggap natin sa ating buhay, kailangan daw po natin itong pasalamatan. Magkaroon man po tayo ng ganito karaming pera o hindi man po natin nararanasan to, kailangan po natin magpasalamat sa itaas mga lodi. Pero ito nga po yung nangyari mga lodi, no? Na-issue po sila, si Excel po at saka ito si Madam Mikey. Dahil nga po dun sa investment, casino junk. Sa word pa lang po na casino junkie, kakaiba na po talaga siya mga lodi. At take note, iba raw po yung pagkaka-explain sa mga followers ni Mr. Yexel at saka ni Madam Mikey bago po mag-invest itong mga followers. Followers po mga lodi ha. Kaya po mga lodi, masasabi ko po, wala po itong pagkakaiba sa mga influencers na mga nagpo-promote po ng online casino. Maahalin tulad po talaga natin tong nangyari dito po kay Excel at saka kay Mikey. Dahil po followers po nila ay nabiktima nila mga lodi. Tapos sasabihan na naman tayo, pakailamero, pasikat, kasi naikisabay sa issue ng mga sikat. Eto na. Umabot na sa punto na tama nga po yung tinatalakay natin nung nakaraang about po sa online casino. Mga influencers na mga sikat na nagpo-promote ng sugal sa kanilang platform, na yan po talaga ang aking napapansin na wala po silang pakialam sa inyo, mga followers na humahanga sa kanila, na sumusuporta sa kanila. Ito na nga ang sample natin mga lodi, no? Panoorin po natin mga lodi, galing po ito sa Wanted sa radyo ni Idol Rapi Tulfo. Ang nireklamo niyo po si Yexel, Sebastian at Mikey Agustin. Yes. Opo. Paano kayo naloko? Paano daw po sila naloko? Kasi nga po, masasabi po talaga natin na sila po talaga ay naloko. Bakit po? Ito po yun. Actually sir, followers po kasi nila ako. Then, nakita po namin yung mga advertise nila sa Facebook. Pero nag-stock naman po ako bago ako magbigay sa kanila ng pera. Then nung pag-stock ko, wala naman po. Okay naman po. Then yung mga post din kasi nila maayos po. Nung nag-message po ako sa kanila kung paano mag-invest, then sabi nila 1 million yung minimum. 1 million ang minimum mga lodi. May nakalagay pa dyan, Team BB8. Monday Works Business. Pwede po tayo magnegosyo sa negosyo. Ha? Baka po makadagdag o makatulong kami sa inyo. Wow. Ito yung mga influencers, ang galing talaga magsalita ng about po sa mga ganito. Para makapag-invest ka po, then may 5% po na interest. Then hindi po nila sinabi. Then inas ko po sila kung may contract po ba ito. And then sabi nila, meron naman po. Then po, nung pagsabi nila meron po, sa Gumo na po ako. Nag-send po ako sa kanila ng pera through bank po ni Miss Mikey. Pinasok ko po sa bangko niya. May ebidensya yan mga lodi. Pangalan po daw ni Ma'am Mikey. Yari. Tapos meron pong kontrata pinadala sa inyo kapalit. Oh, ito, kontrata. Na masasabi nyo po talaga na wala pong katotohanan yung mga pinagsasabi ni Excel at saka ni Madam Mikey. Doon po sa inintroduce po nilang negosyo sa negosyo. Ng pera nyo. Opo, late na po nilang pinadala po yung kontrata. Then, nung ano pong nakalagay sa kontrata? Contract of loan po. Then, nag-message po ako. Contract of loan? Opo. Bakit po loan? Kayo po ay maglo-loan sa kanila? Actually sir, inas ko siya about doon kasi po ang sabi niya may kontrata po. Pero hindi po nila sinabi na contract of loan pala yung kontrata. Ito mga lodi nakikita na po natin agad ng pagkakamali dito.
Ito po yung nakikita ko dito, bakit po contract of loan ang nilagay po nila dyan. Contract of loan, kapag kunyari, tumagilid yung inyong negosyo, kapag ito'y loan, mga lodi, wala po kayong habol dyan. Dahil nagpapautang po kayo ng pera, ito po yung lumabas dyan po sa Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo, na ito nga pong contract of loan ang pinapirma po sa kanila. Magiging katibayan daw po na sila po yung nag-invest dito po kay Excel at saka kay Madam Mikey. Which is talaga naman pong gustong lumusot agad kung sakali magkaroon ng problema. Siyempre, sabihin mo, nalugi, hindi nagbayad yung mga umutang. Ano pa nga habulin mo doon, di ba? Contract of loan yan eh. Ang binigay na lang po nila is sinaka-notarize na po yung papel. Okay, pagka bigay nyo ng 1 million, dinaan nyo po sa bangko nila, bumalik sa inyo ay contract of loan. Ano po nakalagay doon sa contract of loan? Ayun nga po, na may umutang po daw sa amin. Then nag-ask po ako sa kanila kasi napanood ko po yung episode ni Sir Garrett na wag pipirma sa contract of loan. Then nag-ask po ako agad-agad kay Mikey, ma'am, bakit po contract of loan tong Kasi pinadala? diba investment ang pagkakaintindi Opo, mo? investment 5% kapalit no 1 million. Opo. 5% ano po yun? Every month? Every month po nilang Which sinesend. is sa 1 million, that's 50,000 Opo. every month. Opo. Na 5% interest para po dun sa umutang daw. Pero pagpapakilala po ng negosyo sa negosyo, mga lodi, mag-i-invest ka po ng 1 million para po kumita ka ng 5%, which is sa 1 million, magkakaroon ka ng tubo kada buwan na 50,000, mga lodi. Pero yung contract of loan ang pinakita sa kanila na kontrata, labas po dun sa ina-advertise po ni Excel at saka ni Mike. Eto pa po mga lodi ha, pakita ko lang sa inyo, i-skip lang po natin dito mga lodi. Sobrang dami po talaga ng pera dito mga lodi. Kapag napakitaan po kayo na ganito kararaming pera, may inganyo na po agad kayo dahil ito po yung ginagawa ng mga influencers, content creators na sinasabi po nilang sure win about sa link. Kaya po sinabi ko po, halos magkahalintulad lang po ito. Influencers, content creator na nagpapakita ng maraming pera para maingganyo ang kanilang mga followers at sumali po sa kanilang pinopromote. Ganun na ganun po talaga. At eto na nga isang sample mga lodi. Hindi po ako nagkakamali na talagang sabi ko sa inyo, sa lahat po ng mga sinusuportahan yung mga content creators, kilatisin nyo po. Dahil mahirap kapag wala po talaga silang pakialam sa inyo, kundi ang kumita at kumita lang po sila mga lodi. Yung mga nagpo-promote lalo ng mga sugal dyan o ng casino. Hanggang ngayon, nandyan pa rin po sila ha. Tuloy pa po natin to mga lodi. Nagsalita na po si Mr. Excel dito. Nagreklamo po sila. Ano pong reaksyon nyo, sir? Ayun nga po Sir Raffy, na-explain ko naman po sa kanila na ako rin po talaga, tayo rin po investor din po kami talaga. Kumbaga nagandahan po kami sa platform. Eto na mga lodi yung sinasabi ko sa inyo. Yung mga palusot ng mga influencers, content creator, kapag maiipit ni sila dito sa kanilang pinopromote, kung ano man yan, investor lang din sila. Hindi nila alam yan. Diba? Kaya yung sinasabi ko sa inyo dati, ito na po yun, katotohanan. Pero iba po yung sitwasyon dito nag-invest daw po sila ng pera, hindi po about sa link, may wagang link. Pero may pagkakahalintulad po talaga kapag promoter po, okay? Mga influencers na nagpo-promote na kung ano-ano dyan. Ilatisin nyo po yan mga lodi. Ito, pakinggan nyo mabuti ha. Kaya po nag-post kami sa social media namin na kung sinong gustong mag-invest din, makapag-invest din po sila. Ito po kasi yung investment po na to, kumbaga ipinak po siya sa Casino Junket. Yan po yung i-explain din po sa amin doon po sa, yun nga po sa Casino Junket na ipapasok yung pera. So, Casino Junket. Sa word pa lang po na casino, junket, mga lodi, yung pera po, sa tingin ko lang nung mga followers na nag-invest dito kay Mr. Excel at saka kay Ma'am Mikey, gagamitin o nilalaro, gagawing puhunan doon sa casino junket. So, win or lose talaga yung pera nyo dyan. Ito na po yung isa pa pong kasinungalingan, dahil negosyo sa negosyo. May negosyo bang nagkakasino? Ha? Ang alam ko sa negosyo, mga lodi, nagbebenta ka, ganyan-ganyan, hindi po nagsusugal. Tama po ba ako? Doon pa lang, dalawang kasinungalingan na. Una, yung contract of loan. Tapos ngayon, Casino Junket pala ginamit. Yung investment ng mga followers nila, Mr. Excel at saka Madam Mikey.
Tuloy pa natin. Explain ko po sa mga tao na hindi po ako ang ano nito, hindi po ako may-ari po nito. Yan po ay pagkaari po ni Hector Pantoliana. Siya po yung signatory. Kami na Hector po yung- Panduliana, sir. Hector Panduliana. Yan. Eto na, may tinuturo na sila, may tinuchuchu na sila kung sino ang promotor nitong investment na to. Kasi investor lang daw din po sila Yexel at saka Madam Mikey, mga lodi. So, eto na. Ganito yung sinasabi ko sa inyo dati pa, mga lodi, na maghuhugas kamay na po kapag nagkaipitan na po dyan sa mga pera po nilang hindi na po maibalik sa mga followers po nila. Dali lang naman po kasi magpalusot, diba? Tuloy pa po natin. Opo, yun Okay. po yung... Anong pangalan po ng kumpanya ni Hector Panduliana, sir? Yun po yung HP, HP Horizon po yung junket po before. Ito ba nasabi niyo po sa inyong mga investor na gagamitin po to sa casino? Kasinungalingan number 3, mga lodi, pakinggan nyo. Ulitin natin. Ito ba nasabi niyo po sa inyong mga investor na gagamitin po to sa casino? Pangsugal? Opo, Sir Rafi, kasi yan po yung yan po talaga yung kasi nandun po kami, Sir Rafi, sa office po mismo dati ng HP Horizon nung nangyayari po yan. Excuse me, Sir Yexel, sabihin ko lang sa inyo, hindi kayo nakikipag-communicate sa amin. Buwan pong may mga delay nyo na gustong makipag-usap sa inyo, nagmamakaawa, mga OFW na umiiyak sa akin, nagme-message sa akin na kausapin nyo kami. Ilang beses ko kayo sinasabi, ako na magsiset ng Zoom meeting para kausapin nyo sila. Pero hindi kayo nagsiset, diba? So, wag nyo sabihin sa amin na nakikipag-communicate kayo kasi never kayo nakipag-communicate. Kailan kayo tumawag? Ngayon lang, nung nalaman yung tinawagan na kami, na nandito na kami. Di ba tinatawagan kami nung help desk ni Hector ngayon? Pati tinatawagan nyo kami na ngayon kayo, nung pagtawag sa akin kaninang morning, ngayon kayo makikipag-usap, meeting. Bakit ngayon pa? Kung kailan nandito kami, wag nyo sabihin biktima rin kayo kasi wala kaming kilalang Hector. Wala daw po silang kilalang Hector, mga lodi. Okay? Ito po yung kasinungalingan number 3. Pinapaalam po ni Yexel at saka sa tingin ko kasama po dyan si Madam Mikey na alam po daw, di umano ng mga followers nila na dito daw po dinadala yung pera kay Hector. Kasi sinabi nyo sa amin na si Hector, sino ba si Hector? Hindi namin nakilala si Hector. Kayo Ikaw po yung humarap kilala namin. Kayo po yung So humarap bakit sa kasi amin. papasa na, ay biktima din kami. Ganyan naman yung drama ng mga investor din kami. Usong-uso na yung ganyan. Wag na po kayong maganyan kasi alam nyo yung responsibilidad nyo. Kung umpisa pa lang pinaliwanag nyo, naintindihan po namin kayo. Bakit nyo kami tinaguan? Ang daming tao bumiyahe sa Pandi. Hinahanap kayo, tinataguan nyo. Wala na rin kayo Pumunta sa Las Piñas. Pupunta po yung mga tao sa Pandi. Sabi po nung gumagawa dun sa barko niya, nandun siya. Tapos nung sinabi, mga business partner po kami ni Yexel. Nag-umpisa na po magtago sa tingin ko si Mr. Yexel dahil hinahanap na po sila nitong mga followers nila sa kanilang Facebook page, YouTube ba, o saan bang platform yan. Nasa tingin po natin mga lodi na iniloko po talaga kasi meron po tayong tatlong dahilan na masasabi po natin na hindi po na nagsasabi ng totoo si Mr. Yexel Sebastian. Okay? Huwag po kayo magalit sa akin dito Mr. Yexel Sebastian ha. Unang-una, influencer po kayo eh. Content creator kayo na sinuportahan po kayo ng mga followers ninyo pero ganyan po yung ginanti ninyo dahil sa perang kapalit nakikitain ninyo dyan. Imposible hindi nyo alam nakikita kayo ng malaking pera dyan kapag pinag-invest nyo. Biruin nyo 1 million po yung pinaka-minimum dyan. Para sa inyo, maliliit lang yan. Pero paano dun sa mga tao, OFW, na kasama dito, na hindi po ninyo inisip kung ano po mangyayari sa kanila sa pagre-recruit nyo sa kanila o pag-promote nyo sa kanila. Dito platform na sinasabi nyong negosyo sa negosyo, na pwede pala. Lilinawin ko lang po. Lahat po na ginagawa ko po mga content, mga lodi, about po sa mga nakikita po nating kamalian sa social media, iniiwas ko lang po yung mga kababayan natin na magkaganto nga po, ito na nangyari na. Yung mga influencers po kasi, mga lodi, sila po talaga may kakayanan na mag-impluensya. Ang problema lang po kasi, mga lodi, kapag pinakitaan po kayo ng napakalaking pera ng mga influencers na inyong tinitingala, kumakagat po agad kayo dun po sa kanilang ina-advertise. At syempre nga, mga lodi, no, kilala po sila. Tama nga naman po, madali lang po talaga kayong mabobola about dyan. Pero eto na, paano po ninyo mababawi yung perang ininvest nyo dyan kung naguhugas kamay na po yung taong pinag-investan nyo po? Yan po si Yexel at saka si Madam Mikey. Kasi sinasabi po lang, investor lang din daw po sila. Eto lang po yung masasabi ko sa inyo, yung mga nagsasabi sa akin, nagpapapansin para po sumikat. Ayan po, nagkatotoo na po, sumikat na nga po.
Dahil po, matatauhan po ang sambayan ng Pilipino na tama nga po pala sinasabi ni Peps TV. Tama nga po palang iwasan yung mga ganitong klaseng influencers na nagpo-promote ng kung ano-ano, lalo na po online casino sa kanilang platform. Marami pong malululong na mga kabataan. Kahit sabihin nyo pong wag pong magsugal kung wala pong maipangsugal. Sa pinapakita mo lang pagpo-promote mga lodi, lalo na po tinitingala po sila, sa tingin nyo hindi maiengganyo yung mga tao. Diba? Yun na lang po mga lodi, logic. Madali lang pong intindihin. Pero sa inyo po mga lodi, nahihirapan kayo dahil nasasaktan kayo. Tinatamaan po yung mga sikat na mga influencers na tinitingala ninyo. Kami kasi, hindi kami sikat. Huwag nyo kami paniwalaan. Tapos ito na mga lodi, umabot na sa ganito, na meron na pong mga tao, mga followers na nagre-reklamo. At ito na nga, maghuhugasan ng kamay lang. Ito na po yung pangwakas mga lodi. Wala po akong tinatagong galit po dito kay Mr. Yexel at saka kay Madam Mikey. Ang akin lang dito, pinapakita ko lang po sa inyo kung ano po talaga magiging epekto. Kapag naniwala po kayo sa isang tao, nagpapakita po ng maraming pera, yun po pala hindi naman po totoo. Kagaya po ng ginagawa ng mga iba pong mga sikat na mga content creators na nagpo-promote po ng sugal. Napaka-promising po ng mga sinasabi. Pero buti na lang ngayon mga lodi, no? Kakaiba na yung kanilang pagpo-promote, hindi na yung sure win. Isugal nyo lang yung kaya nyo. Huwag po kayong malulong. Pero nag-promote po sila. Eh di malululong din yun. Hanggang dito na lang po. Stay safe and God bless you all. Peace.